Ngayong gabi sa Reunions, dalawa ang pangarap na baon ni Rose sa kanyang pagluwas sa Maynila. Ang magkaroon ng magandang hanap buhay at punan ang isang malaking puwang sa kanyang buhay. Siyempre naawa ako kasi matanda na yun. Tuwing tatawag ako yun talagang inaano niya na hanapin mo naman sila kahit man lang mamatay ako, makita ko man lang sila. Magtagumpay kaya si Rose sa paghahanap sa kanyang kapatid sa ama? Talagang kahit na kapatid ko lang siya sa ama, tinuring ko rin siyang talagang kapatid. Kasi mabait naman yung bata eh. Daig pa ni Rhea ang pinakamahuhusay na makata dahil ang kanyang mga tula, salamin ang kanyang puso at kaluluwa. Ngayong ulila na sa ina si Rhea, wala siyang ibang hangarin kundi hanapin at kilalanin ang ama na pilit binura sa kanyang alaala. Kahit hindi ko pa alam kung paano magmahal yung isang tatay sa akin, mahal na mahal pa rin kita kasi ikaw yung tatay ko. At sa muli nilang pagkikita, tiyak na hindi sapat ang anumang tula o salita para isalarawan ang nararamdaman niyang ligaya. Kayo po ba si Nestor Antay? Wow. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Mula nung namatay ang ina ni Rhea, matulin man ang usad ng panahon, hanggang ngayon, namimiss niya pa rin ang kanyang ina. Pero mas mabigat ang dinadala pang problema ni Rhea. Dahil simulat sa pool, hindi niya pa nakikita ang kanyang ama. Ang ama ay mahalaga sa bawat pamilya. Kung sa piling ko siya ay wala, iyaring buhay tila vessel ang kapara. Pagkulang ang kaperaso ay pagkabuo ay sirana. Ang pagmamahal ng amay hanap-hanap pagkat nais nitong maramdaman ng isang anak na minsan ay iniwan. Madama ang haplos niya kailanpaman. Hindi man siya isang makata, tagos sa puso ang bawat letrang laman ng mga tula ng 16 anyos na si Rhea. Katulad ng tulang ito na taos-pusong iniaalay niya sa kanyang ama na si Nestor Antay. Simulat sa pool, hindi pa niya nakikita. Ang nilalaman ng tula ay para sa kanya na kung saan nandun yung pagmamahal ko sa kanya. Kahit wala pa siya at wala siya sa piling ko, mahal na mahal ko siya at gusto ko siyang makita. Taong 1993 daw nung magsama sa ilalim ng iisang bubong ang mga magulang ni Rhea. At dahil wala raw matinong hanap buhay ang kanyang ama nung mga panahong yun, umasa lamang ang kanyang mga magulang sa tulong ng pamilya ng kanyang ina. Kaya para patunayan sa kanyang mga biyanan na kaya niyang maging tunay na padre de pamilya, lumuwas daw ng Maynila ang kanyang ama upang makipagsapalaran. Tapos sumulat daw yung airpad ko sa mama ko. Kung sasagot yung mama ko dun sa sulat, susunduin kami ng papa ko para dito na tumira sa Maynila. Yun, hindi na daw sinagot ng mama ko yun. Ang hindi pagsagot ng kanyang ina sa mga sulat ng kanyang ama, utos di umano ng kanyang lolo at lola. Kaya naman daw niya kaming buhayin, ako at saka yung mama ko. Ba't pa kailangan niyang sumama dun sa lalaki? Hanggang tuluyan ng nagiba ang pundasyon ng pagsasama ng mga magulang ni Rhea. Habang nagkakaisip si Rhea, naging kontento raw siya sa mother-daughter tandem nila ng kanyang inang si Rosario. Kaya naman ni minsan, hindi raw sumagi sa kanyang isip na magtanong tungkol sa kanyang ama. Dati po kasi parang mama's girl talaga ako. Nung
walang alam sa mundo. Doon lang tumatakbo yung utak ko sa mama ko. Kami lang dalawa talaga, simula nung lumaki ako. Pero tila may hangganan ang lahat. Taong 2007, inatake sa puso ang kanyang ina. Napag-isip-isip ko na po, kailangan ko na po maging independent, mag-isa na lang ako, wala nang makakaintindi sa akin na tulad ng pag-intindi sa mama ko. Dito na naramdaman ni Rhea ang maging isang ulila. Sa pagkamatay ng kanyang ina, hindi na ngayon matahimik si Rhea sa pag-iisip tungkol naman sa kanyang ama. Nung nabubuhay pa raw ang ina ni Rhea, isang saradong aklat ang kwento tungkol sa kanilang padre de familia. Pero sa unang pagkakataon, susuwayin ni Rhea ang utos ng kanyang namayapang ina. Kasi para naman sa akin yun eh. Tsaka wala na rin siyang magagawa. Total na wala rin naman na siya. Tapos kailangan ko rin ng atensyon ng magulang. Habang hindi pa raw dumarating ang pagkakataon na makadaong palad ni Rhea ang kanyang ama, ang kanyang mga tiyahin at tiyuhin muna ang gumagabay sa kanya. Ang akin lang, bilang isang anak naman, kasi gusto niya makita yung papa niya, ang akin lang, sa akin okay, kasi itong batang ito, ulila na, wala na yung mama niya. Only one friend left, I wanted to be you. Fourth year high school na si Rhea. Kabanding ang kanyang mga tunay na kaibigan, natutunan niyang muling ngitian ang buhay. Joke ko siya, dinadaan ko sa simpleng biro, gano'n, sasabi sa kanya, dito ako para sa kanya. Bayan, naiiyak ako sa'yo. Hindi ko kasi na-feel yung katulad sa kanya. Kasi yung family ko happy, kompleto kami. Katulad sa kanya na wala siyang mom, hindi niya pa nakikilala yung dad niya. So, yun. Sana na-feel niya rin yung na-feel ko na kompleto yung family ko, masaya kami. Sa kabila nito, alam ni Rhea na darating ang panahon at magkakanya-kanya rin sila ng landas ng kanyang mga kabarkada. At muli, maiiwan siyang nag-iisa at ulila sa pagmamahal ng tunay na magulang. Malaki na ako. Sana ngayon makita kita. Kahit kailangan ko ng kakampi, sana makita na kita ngayon. Kahit hindi ko pa alam kung paano magmahal yung isang tatay sa akin, mahal na mahal pa rin kita kasi ikaw yung tatay ko. Sa pamamagitan ng online forum na television.net, nakuha namin ang ipinadalang sulat ni Rhea. Laman nito ang mga detalye tungkol sa kanyang hinahanap na ama. Nestor Antay daw ang pangalan ng kanyang ama at naglalaro raw sa pagitan ng 48 to 49 years old. Ang edad nito ngayon, agad kaming nakipag-ugnayan sa Comelec. Isinama na natin yung pangalan niya sa mga pinapasearch natin sa Comelec. Ngayon, nung bumalik yung resulta, isang Nestor Buhayan Antay ang nag-positive na nakatira o registered sa Barangay Bacabak, Sara, Iloilo. Nagsimula ng kumilos ang aming grupo. Dali-dali na kaming bumiyahe pa Visayas. Nung narating namin ang Barangay Bacabak sa Sara, Iloilo, nagsimula na kaming magtanong-tanong. Sir, magandang hapon po. Sa reunions po kami sa QTV 11. Magtatanong lang po kung may kilala kayong Nestor Buhayan Antay dito po sa lugar ninyo. Sir, magandang hapon po. Sa reunions po kami sa QTV 11, Manila. Magtatanong lang kung meron po kayong kilalang Nestor Buhayan Antay na taga rito. Ay, wala. Sir, magandang araw po. Magtatanong lang kung meron po kayong kilalang Nestor Antay dito. Nestor Antay? Oo, kilala ko yun. Kaso lang malayo pa dito yan eh. Saan po ba siya? Nasa bundok pa yan, malayo pa eh. Hindi makakapahit itong sasakyan nyo. Motor lang Ano lang pong kasya lang dun ba? Ha? Ano lang pong makakadaan lang doon? Motor lang po. Motor lang po. Sige po sir, baka hintayin na lang po siguro namin siya dito. Pwede rin siguro, sunduin ko na lang kaya. Makalipas ang 30 minutos, isang lalaking nakasakay sa habal-habal ang lumapit sa amin.
Siya na kaya ang ama ni Rhea na si Nestor Antay. Agad kaming bumiyahe ng Iloilo upang kapanayamin ang ama ni Rhea na si Nestor. Aminado siyang inabandona niya ang kanyang mag-ina at ang tanging hiling niya, kapatawaran mula sa kanyang unika iha. Ang amang hindi nakikilala ni Rhea, matagumpay naming natagpuan sa bayan ng Sara sa Iloilo. Natandaan ko lang, bago ko siya inewan, 3 months old pa lang siya. Sa laysay ni Nestor, mahirap daw talaga ang kanilang buhay sa Samar noon at batid daw niyang mababa ang pagtingin sa kanya ng kanyang mga biyanan para patunayan ang kanyang kakayahan bilang haligi ng tahanan. Lumuwas ako ng Manila hanggang sa naka-apply ako ng Libya. Pagbalik ko, hinahanap ko, wala na sila ron. Halos mabaliw na raw si Nestor sa paghahanap sa kanyang mag-ina. Masakit. Yung i-deny ba nila na kung tatanong ako kung saan yung anak ko, tanong sa akin, ewan, nandun sa Manila. Yun ang masakit. Pero hanggang ngayon, hindi nawawala sa isip ko. Sabi ko, hahanap yung anak ko sa akin. Hahanap ng ama yan, may isip na. Ang pagpupursige ni Nestor, nanganak ng swerte at tagumpay, ang katas ng pagtatrabaho niya sa Libya, negosyo at ari-arian. Pero nakamit man niya ang ginhawa ngayon, tila sadya raw may kulang. Makain kami minsan ng masarap. Naalala ko yung anak ko. Sabi ko kung wala mo yung nanay niya, andyan siya sa piling ko, kahit paano, itataguyod ko, mapaharal ko siya. Kalauna nagkaroon ng bagong asawa si Nestor. Sa kabila nito, hindi naman sila pinalad na magkaanak, kaya't naisipan na lamang nilang mag-ampon. Minsan umiyak ako sa yung tinatago ko yung iyak ko na nag-care nga ako sa mga bata na to, yung anak ko hindi ko na ganito. Yun yung kung ano ang mahal, ang pagmamahal ko sa anak ko na iniwan ko. Pinupokus ko lang doon sa ano ko, sa yung ano namin ni Mrs. yung adopted. Ito ako ngayon, hinahanap ka. Kaya, kung ano man ang pagkakamali ko, patawarin mo ako. Kung pwede, magkita tayo. Mula Iloilo, isinama namin si Nestor pa Maynila. Nais na kasi naming wakasan ang 16 na taong pananabik ng mag-ama sa isa't isa. Matapos makapagpahinga, dinala na namin si Mang Nestor sa Antipolo. Bago ang nakatakdang pagtatagpo ng mag-ama, ipinabasa muna namin kay Nestor ang tula na ginawa ng kanyang anak na si Rhea. Ang ama ay mahalaga sa bawat pamilya. Kung sa piling ko ay siya ay wala. Ang pagmamahal ng ama ay hanap-hanap pagkat nais nitong maramdaman ng isang anak na minsan ay iniwan. Nadama ang aplos niyang kailan paman. Nagtuwa ako sa sulat na to, pero pag binasa mo, masakit intindihin. Ang lalim ba ng ano? Ang lalim ng tama. Sana gusto ko yung nagsulat dito, gusto ko makita at makilala. Ang hiling ni Nestor, hindi na namin bibitinin pa. Kapala, pag kulang ang kapiraso'y pagkabuo ay sira na. Hindi niya agad napansin ang may akda ng tula na kanyang binasa. Nang amay harap. Ako po sumulat. Opo, Salveria. Opo, ako. Kilala niyo ako? Ayun siguro, magpakilala ka. May kilala po ba yung Silveria T. Antay? Yung anak ko, sa Samar. Ano pong pangalan nung ano? Ano pong pangalan nung asawa yung nanay nun?
Si Rosario Tabalado. Kayo po ba si Nestor Antay? Oo. Namiss niyo po ba ako? Oo. Laki ko na. Ba't di niyo ako hinahanap? Hinahanap kita. Galing ko sa Libya, hinahanap kita. Tulad mo ito. Sorry na. Naging magugulang ko sa'yo. Namiss niyo ako? Sure. Miss ko rin kayo eh. Ayun. Kamukha ka na ng lola mo. Hug. Kumusta? Ayun. Siyempre, minsan masama din loob ko sa'yo. Kasi hindi mo naman ako hinahanap. Yun yung iniisip ko. Siguro hinahanap mo, pero walang taong nagsabi nun sa akin. Tanggap ko yun. Kahit anong sabihin mo sa akin, tanggap ko yun. Tagal na kitang hinahanap. Nagpunta rin ako rito. Wala akong mga tanong. Wala nga po ang alam sa inyo, yung pangalan nyo lang eh. Yun ang pagkakamali ko. Hindi ko nasabaybayan yung palaki. Sorry. Okay. At least nagkita na tayo, di ba? Wala din kwento si Mama. Wala na siya. Ha? Alam niyo na po ba yun? Hindi. Namatay po siya nung 2007. Kaya yun, nung nawala siya, naisip kong hanapin ka, baka sakaling nandito ka pa. Tuwan-tuwa ko na hinanap. Naggawa ka ng paraan na magkita tayo. May pamilya ako. May pamilya ako na pero wala rin kami anak. Ang sikap ko para sa iyo yun. Halos hindi na ako makatulog doon sa bahay sa Iloilo. Kakaisip na sa'yo kung paano kita makita, paano kita mayakap, paano ako makahingi. Sorry. Sa ginawa ko sa iyo, ginawa ko sa mama niyo, mama mo. Kung ano man pagkukulang, pasensya mo ako. Okay na po yan. Basta dito na tayo. Wala na tayong samaan ng loob ah. Oo, kung tanggap mo ba yan. Ako na siguro ang pinakamaligayang tatay doon sa pag-uwi ko. Nabuo na yung puzzle na nasa akin at siya yung kapiraso yun. Ayun. Sana buo lagi yun. Masaya. At sa hindi mabayaran ng anuman ang saya ko. Hindi lahat ng mga nagawang pagkakamali kaya pang mabura. Subalit ang mga sugat ng nakaraan, maaari ring maghilom at ang una at pinakamahalagang hakbang, kapatawaran. Ibibilang ko siya sa pinakamahalagang araw. Hindi ko siya makakalimutan. Magpakailanman. Malaking katanungan pa rin kay Rose kung bakit nilisan ng kanyang ate Norma ang kanilang probinsya ng Samar. Kaya't nagpasya siyang makipagsapalaran na rin dito sa Maynila upang hanapin ang kanyang ate. Sa kanyang pagtansya, bumibilang na ng 3 dekada na wala silang nakukuhang anumang balita tungkol sa kanya. Ang ipinapangakong oportunidad ng Maynila ang kalimitang nag-uudyok sa mga tiga-probinsya na lumuwas sa syudad at karamihan sa mga kababayan nating nasilaw sa ningning ng lungsod na pahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay. Ganito ang kwento sa likod ng pagkawala ng kapatid ni Rose na si Ate Norma na halos 30 taon nang hinahanap ng kanyang pamilya. Kwento ni Rose,
Musmus pa raw siya nung lisanin ng kanyang ate Norma ang kanilang bayan sa Samar. At mula nga ng araw na nag-alsa balutan ng kanyang nakatatandang kapatid, hindi na raw nasilayan ang anino nito sa loob ng 3 dekada. Matulin mang lumipas ang panahon, nananatiling sariwa sa alaala ni Rose kung paano siya inalagaan noon ng kanyang ate Norma. Nagkaroon daw ng kaaway, tapos sa takot siguro para itago ako, pumasok daw kami sa maliit na butas. Yun lang yung sabi, yung mga kwento-kwento. Lumipas ang panahon at si Rose sinundan ang yapak ng kanyang ate Norma. Lumuwas din siya ng Maynila upang makapagtrabaho at ngayong narito na siya sa syudad, ginawa na ring misyon ni Rose ang paghahanap sa kanyang ate. Di ba may 2 akong anak sa una, kailangan ko silang buhayin. Hindi naman pwede na didepende lang ako sa... Kasi wala na kaming nanay, tatay na lang. Bali, sabi ko, hindi na yan pwede na. Iasa ko na lang sa kanila. Kaya yun, pumunta ako dito na Maynila para magtrabaho. Kwento ni Rose, minsan na raw silang nakatanggap ng sulat mula kay Norma. Di ko naman kung saan sa Bulacan. Basta yung naalala ko lang na sumulat si Ate Norma, Dampol. Yun lang, wala na. Wala na akong alam. Pero dala na rin ang kakapusan sa pera. Imbes na gastusan ang paghuhulog ng sulat sa koryo, hindi na lamang nila ito sinagot. Hanggang tila't pinabangan na ang kanyang ate na sumulat sa kanilang pamilya. Kahit pa paano, kapatid ko din naman sila eh. Baka sabi ko, may tampo sila kay tatay, kaya hindi sila pumupunta, hindi sila umuwi ng probinsya, hindi sila nag-ano ng mga kontak. Kaya sabi ko, ako na lang maglalakas loob na hindi sila hanapin. Sa labis nga raw na pagkamis ng kanilang ama sa kanyang ate Norma, nito lamang September 2009 mula Samar, lumuwas ito para hanapin ang address na nakasulat sa liham na ipinadala ng kanyang ate. Kasi si tatay, pag tumatawag ako, pupunta siya dito ng Maynila, hanapin daw. Kasi nung September nga, pumunta siya dito, hinanap nila, nagpatulong sila doon sa barangay, basta doon yun sa Bulacan. Yun lang yung sabi, magbigay na lang ng pangalan niya, in case na mahanap, tatawagan. Umuwi mang luhaan sa Samar ang kanilang ama. Umaasa si Rose na bukas makalawa, magkukrus din ang landas nila ng kanyang ate Norma. Siyempre naawa ako kasi matanda na yun. Tuwing tatawag ako, yun talagang inaano niya na hanapin mo naman sila kahit man lang mamatay ako, makita ko man lang sila. Dahil ako daw yung nandito sa Maynila. Sabi ko, try ko. Ako yung kapatid mo. Si Atang nung inalagaan mo pa nung maliit. Siguro sana maalala mo ako pag makita mo ko. Hinahanap ka ni Apoy at saka ni Tatay. Matagal na. Kung makita mo, kung marinig mo yung panawagan mo, sana kontakin mo ako. Sa pagsisiyasat ng aming grupo, natuklasan naming 2 bayan sa Bulacan ang may barangay Dampol. At matapos ang masigasig na pagre-research, positibo naming natunton sa Plaridel, Bulacan ang kinasasabikang ate Norma ni Rose. Inabot ako ng 1 linggo sa paghahanap kay Norma Valles de la Cruz. Doon sa record ng COMELEC, lumabas na taga Barangay Dampol, Plaridel, Bulacan siya. Ngayon, nung nanghingi na ako ng number sa PNP, wala pa silang maibigay na contact number ni Norma. Kaya mas mainam na puntahan na lang natin siya doon sa Barangay Dampol para makausap na rin siya ng personal. Sa reunions po kasi kami kay Miss Jessica Sopo sa TV11. Ay, po. Tanong lang po namin, ma'am, baka po may kilala po kayong Norma Valles de la Cruz po. Meron po dito sa barangay? Oo, meron. Pwede ma'am, pasamahan po sana kami sa bahay. Sa bahay? Sige po. Tao po.
Dito po ba nakatira si Norma Valles? Asan po kaya siya? Kayo po si Norma Valles? Ang babaeng ito na nga kaya ang kapatid na hinahanap ni Rose. Sa pagsisiyasat ng aming grupo, isang Norma Valles de la Cruz ang positibo naming natunton sa Plaridel, Bulacan. At sa puntong ito, kami ang magsisilbing tulay upang magtagpong muli ang magkapatid na pinaghiwalay ng pagkakataon. Kayo po si Norma Valles? Sorry, po kami sa PDB 11 po kay Mr. Soto. Ano po si Rosenia Valles? August 1982 raw nung sumama si Norma sa kanyang tiyahin sa Maynila para mamasukan bilang kasambahay. Sinama kasi ako ng tiyahin ko, Maynila, para mamasukan. Mula noon, hindi na ako nakauwi. Malungkot man daw mawalay sa mga mahal sa buhay, kailangang magtiis para matugunan ang mga pangangailangang pinansyal. Gusto sanang makauwi para makita sila. Eh di siyempre malulungkot. Dahil sa tagal ba namang panahong hindi mo lang ako nauwi sa amin. Wala naman akong magagawa dahil problema nga namin pamasahe. Nalaman namin kay Norma na half-sisters lang pala sila ni Rose, pero ang magkapatid sa ama, buo ang pagmamahal sa isa't isa. Talagang kahit na kapatid ko lang siya sa amin, tinuring ko rin siyang talagang kapatid. Kasi mabait naman yung bata Maging ang pamilya ni Norma, alam na may suliranin siya sa kanyang pamilya sa Samar. Nagbalak kami na pumunta ron. Madalas kami magbalak. Ngayon, tuwing nagkakaroon man ng aberya, gaya nung minsan gaya nga ngayon dapat ngayon tag-araw na ako pumunta ka ako tayo nitong tag-araw na ito dun sa inyo. Yung isa ko namang anak na ospital, yung anak. Malaki rin halos malaki rin nagastos namin sa ospital. Naawa po ako sa nanay ko. Bakit? Kasi po, matagal na po kasi silang hindi nakikita. Nung araw na yon, isinama namin si Norma at ang kanyang dalawang anak mula Plaridel, Bulacan. Dadalhin namin sa kinaroroonan ni Rose sa Quezon City. Habang nagbabiyahe ang mag-iina, si Rose abala sa kanyang paghahapunan. Wala siyang kaalam-alam na baon na namin ang pinakamatamis na panghimagas na tiyak magpapangiti sa kanya. Ako lang. Asan yung asawa mo? Walang tao sa amin. Dalawa lang yung anak mo? Ilang taong ba ikaw nakuha na ako? Wow! Hindi ko nga alam basta sabi ko, ito na si Ate Norma kasi kamukha kayo ni Kuya Paki. Tingnan niyo ako. Ako yung panganay sa
sa isa namin, isang asawa ng lolo niyo. Ako yung panganay. Dalawa lang kami, nasa Bulacan yung isa. Ilang taon ka na? 45. Hala! Sabi mo, naglagas loob lang talaga ako lumapit. Nakilala mo? Ako hindi mo nakilala. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko, pag makita ko siya, sabi ko, kasi nakita ko na yung picture niya eh. Sabi ko nung nagpadala sila sa probinsya nung high school ako. Pati yung mga anak niya, sabi ko dalawa. Yun lang yung sabi ko yung natatandaan ko. Sa puntong ito, tinawagan na rin namin sa cellphone ang tatay at lolo ni Norma. Oh. Tatay! Arsing! Nagkita na kami ni ano? Tatang. Nagkita na kami ni Rosenia. Ito na. Ha? Andi dito. Ngayon, Yan na, ala. kausap ko. Gusto mo makausap? Ito, tatay. Yan din na si Ate Norma, nagkita na kami. Kay karegan niya makipagkitahin, kaso wala daw silang pamasahe. Gusto nila umuwi ng probinsya. Kaso wala daw, gusto na daw niyang matagal na silang gusto umuwi, kaso wala silang pamasahe. Masaya. Dahil nagkita na kami. Kaya lang, gusto ko rin makita yung tatay ko at yung lolo ko. Eh, gusto ko isama rin siya kung sakaling magkakapera. Masayang-masaya, di ko alam kung saan ko pupugutin yung saya. Kasi ilang gabi na ako hindi nakakatulog. Simula nung tumawag kayo, hindi na ako nakakatulog. Iniisip ko kung ano kaya, kung nakita na ako, ano kaya, kung ano nang kalagayan nila. Ngayon, siyempre nakita ko na sila masaya-masaya. Sobra. Narito po ang mga kaso ng mga nawawala na idinulog sa aming programa. Si Kian Lloyd Escobar, 6 years old, balingkinitan at 2 ang puyo. Huling nakita sa San Jose del Monte, Bulacan. Si Rodelyn Gaffud, 29 years old, 5'4 ang taas, medyo maputi at balingkinitan. Huling nakita June 13, 2006 sa Nueva Vizcaya. Si Ana Karina De Silva, 17 years old, 5 feet ang taas, kayumanggi at balingkinitan. Huling nakita March 8, 2009 sa San Miguel, Pasig City. Si Lorita Bernaba, 32 years old, huling nakita May 16, 1993 sa Bislig, Surigao del Sur. Si Aldrin Labonete, 29 years old, 5'7 ang taas, huling nakita July 10, 2009 sa Malagasang 2A, Imus, Cavite. Si Sherid Allen Garcia, 5 years old, huling nakita January 19, 2009 sa Marquinton, Marikina. Si Bonifacio De Gitos, 55 years old, may nunal sa kaliwang bahagi ng mukha. Huling nakita May 10, 2009 sa Fishport area, Navotas. Si Manuel Mercado, 63 years old, may nunal sa kaliwang bahagi ng pisngi. Si Richie Adriatico, 31 years old, huling nakita sa Paraiso, Novaliches, Quezon City. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777, local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Sa pagtatapos po ng episode na ito, umabot na sa 460 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po natin at naibalik sa kanilang mga pamilya. Tiyak kung patuloy ang pag-akyat ng bilang na yan. Basta't patuloy din tayong magtutulungan. Marami pong salamat sa Philippine Psychiatric Association sa parangal na ibinigay nila sa ating programang Reunions bilang Outstanding Public Service Program. Maraming salamat po. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo
Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions.